I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ma'am, okay pa lang naman. Mababa-baba pa naman yung mga gulay sa ngayon. Dahil harvest lahat ngayon eh. Kumbaga mura ang gulay kasi harvest ngayon. Yung manok naman, ma'am, hindi pa naman po tumataas. Ganun pa rin price. Bigas po ma'am, sa yung gasolina. Tipid-tipid na po kami yung pinagkakasalan po namin. Kung magkano yung presyo, pare, bibili po kami ng mga ulam pang halagang 50, ganun na po, 100. Ganun na lang po ma'am. Hindi na po kami bibili ng pork, 1 kilo, ganun. Malaking bagay na bigas ngayon, tumaas na. Para sa 20, dito ko sa 20, kahit pa paano, nag-aano ko rin mura. Nakatipid ako. Correct. Mga 200, 10 kilo na yun. O, dyan na yun sa amin yun. Pang 1 week na konsumo yun. Yes. Kaya nagpapasalamat ako sa Presidente. Sana tuloy-tuloy ito kayo na to. Okay lang naman po, tama lang ng presyo. Lalo na tong bigas, ang laking tulong po sa amin yan. Lalo sa akin, senior na, single parent pa. Tapos may anak pa akong PW. Ang lakas kumain ng kanin. Kaya ang laking tulong po sa akin tong 20 bigas. Nagpapasalamat ako kay Bongbong Marcos dahil sa ginawali kong nagbe-20 na bigas. Ang laking tulong sa amin. Maraming salamat. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman palike para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas at papasalamat din kami sa mga bento dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin, tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kahit hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At para sa nakikita naman namin ay sinusundan naman ang mga price cap na dilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-hoarding ating mga vendor, hindi kailangan wag niyo naman samantalan at baka na pang hindi nila ginagawa. Kaya kayo magpapasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat, isa't isa at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin, malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya unang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito, kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, pinapantayan lang natin kung ano yung nangyayari sa gera. But sige lang, it's something normal pa naman, Mark. Everything is normal and we just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ating mga kababayan ay hindi maapektuhan. Both houses of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So right now we are just adjusting to the situation, and when the situation calls for it, then we will see like
when to exercise the power and how much, by how much by. Sir, may I that sa transport sector, paano po yung middle class? Ano po nga asahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagka-commute, sir, but nagda-drive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for ordinary Filipinos. So that's the. Sir, the fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to. And that's right. That's why we have the authority for the excise tax. Those who to move the excise tax. That's why we have asked for several. But what we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagko-conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. At normal level, everything is normal. No need to worry. Na our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to. That's what we need to. Babayan, nakita nyo? Ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. yung market, yung presyo ng mga bilihin dyan po sa San Juan yan, no? Kahapon. Today is March 19, 2026. So makita nyo dito yung mga bigas medyo bahagyang tumaas dahil po may dahilan po yan mga bes, no? Sa pagtaas ng langis, natural lang po yun. Pero ang pinakamaganda kasi dito, yung kadiwa ng Pangulo nandyan. Kung nakikita nyo dito guys, pinipilahan talaga. So itong commercial rice na nagtaas ng presyo, medyo madalang yata ang bumibili. Ang bumibili lang dyan ang mga mayayaman. Di ba? Kasi afford na afford nila yan eh. Kung ako ang tanungin ako, doon ako sa 20. Dahil yung 20 per kilo ng bigas ng kadiwa ng Pangulo ay kanyang inilunsad dyan sa San Juan. Aba, maganda ang quality po ng bigas na yan. Same doon sa commercial rice. Kasi nakabili po ako minsan, no? So itong pinakamaganda kay Pangulong Marcos Jr., laging mayroong panangga. At least ang ating mga mamayang Pilipino, maibsan ang kanilang mga hinanaing sa pagtaas ng kilo ng per kilo ng bigas. Ang nakakalungkot din dito guys, yung commercial rice. Tulad niya, no? Walang bumili. Kasi ang nakapila doon sa 20 per kilo. Diba? I think, sa ganitong sitwasyon, kung magpatuloy po ang kaguluhan sa Middle East, yung 24 kilo ng bigas, for sure, baka mapilitan din na ibaba kasi wala nga bumibili Ang tinatangkilik talaga yung magandang programa ng gobyerno, which is yung 24 kilo ang bigas. Yun po ang pinakamaganda. So far so good. Yung 4 kilo ng gulay dito guys, even sa San Juan, dito sa amin, very affordable po. Ganun po ang presyo. Ang tumaas lang naman is yung bigas Pero the rest, presyo ng baboy lang po, very common na po yun, no? Kahapon nga, sa itlog na binili ko, ganun pa rin. Hindi pa rin tumaas. So, kung may tumaas na bahagya, well, hindi na po tayo magtataka, hindi na tayo po pwede magreklamo sapagkat yan po ay kagagawan po ng kaguluhan dyan po sa Middle East. So, yun po ang aking pinaka-latest updates, guys. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and babush. God bless Philippines.